4 na taon na ang nakalipas mula na manungkulan si Rodrigo Duterte bilang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas. Sa kanyang paglilingkod sa sambayanang Pilipino, dala niya ang pangako ng tunay na pagbabago sa bansa. Bagamat simula pa lang ng kanyang panunungkulan ay kaliwat ka ng pamabatikos at oposisyon na ang sumubok sa kanyang administrasyon, patuloy naman ang Pangulong Duterte sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Bit-bit ang kanyang pagnanais na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa bansa, ikinasa ng Pangulong Duterte ang laban kontra ilegal na droga, kriminalidad at korupsyon. Ayon sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency, mula ng manungkulan ng Administrasyong Duterte noong July 1, 2016 hanggang July 31, 2020, tinatayang umabot na sa 52.77 billion ang halaga ng ilegal na droga ang nasabat. 173,348 anti-illegal drug operations ang naisagawa kung saan umabot sa 251,889 katao ang naaresto. Halos sa 10,000 rin ng mga high-value targets ang naaresto. 597 ang bilang ng mga drug dens at clandestine laboratories ang naipasara. 19,876 sa mga barangay na ang kinilalang ligtas mula sa droga. 3,254 ang bilang ng mga kabataan ang nasagip mula sa pagkakakulong sa iligal na droga. Para matulungan ng mga drug surrenderers na magbago ang kanilang buhay at tuluyan ng tumalikod sa iligal na droga, ang Administrasyong Duterte, katuwang ang PDEA ay nagtayo ng halos 1,000 balay silangan reformation centers at 15 treatment and rehabilitation centers sa buong bansa. At nagpapatuloy din ang rehabilitasyon ng 1.4 milyong mga individual na sumuko sa pamahalaan para magbago na ng buhay. Binuo rin ng Administrasyong Duterte ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na tutok para sa kapayapaan at ugnayan sa pagitan ng mga rebelding grupo at ng pamahalaan. Binigyan din ng Pangulo ng pagkakataon ang mga rebelde na bumalik sa tamang landas o magbagong buhay sa pamamagitan ng Task Force Balik Loob program ng pamahalaan. Para makamtan naman ang kapayapaan sa Mindanao, pinirmahan din ng Pangulo ang batas na bumubuo sa Bangsamoro Autonomous Region sa Mindanao. Sa ilalim ng Administrasyong Duterte ay tinaasan din ang sweldo ng lahat ng mga uniform personnel sa PNP, AFP at maging sa BFP. Pinagkalooban din sila ng iba pang benepisyo tulad ng pinansyal na tulong, scholarship, healthcare assistance, shelter at employment assistance at iba pa. Patuloy din ang suporta ng Pangulo sa pagsasamoderno ng mga kagamitan ng sandatahang lakas ng bansa. Para sa panahon ng emerhensiya, inilunsad din ng Administrasyong Duterte ang Centralized Complaint at Action Hotlines 911 at ang 8888. Para naman sa seguridad ng mga mamamahayag, pinirmahan ni Pangulong Duterte ang Presidential Task Force on Media Security. Sa pulisiya naman para sa ugnayang panlabas, tapat ang Pangulong Duterte sa Friends to All, Enemies to None approach, kung saan napapanatili ng Pangulo magandang relasyon sa iba't ibang bansa habang ipinatutupad ang independent foreign policy. Isa din sa pagbabago na nais makamit ng Pangulong Duterte ay ang Golden Age of Infrastructure. Kaya naman, sa ilalim ng kanyang panunungkulan ay naranasan ng Pilipinas ang infrastructure boom na matagal na panahon nang hindi naranasan simula ng rehimeng Marcos. Tinatayang aabot sa 8.4 trillion pesos ang budget mula sa 2017 hanggang 2022. Layunin ng Build, Build, Build na mapalakas ang ekonomiya ng bansa kasabay ng paglikha ng trabaho at maiahon sa kahirapan ang mamamayan. Kabilang sa mga pangunahing proyekto sa ilalim ng Build, Build, Build ay ang proyektong pang-infrastruktura tulad ng mga daan, kalye, tulay, paliparan, tren, pantalan na may layong makababawas ng pagsisikip ng daloy ng trapiko, partikular sa Metro Manila. Sa huling datos ng Department of Public Works and Highways nitong May 2020, nakompleto na ang konstruksyon ng 137,098 classrooms, 23,657 kilometer of roads,
4,959 kilometer of bridges, 8,941 flood mitigation structures and drainage system projects. Pinalakas din ang pagpapaganda sa mga paliparan ng bansa. Nasimulan na rin ang pagtatayo ng world-class passenger terminal building na Mactan Cebu International na binansagang world's friendliest resort airport at ang Sanli Airport. Kabilang sa mga proyektong highways and expressways, ang Luzon Spine Expressway Network Program, NLEX Harbor Link Central Luzon Link, Arterial Plaridel Bypass Road, Southeast Metro Manila Expressway, NLEX SLEX Connector, Metro Manila Skyway Stage 3, Alabang Sukat Skyway Connection and Ramp Extension. Sa ngayon, sinimulan na ang konstruksyon ng 6 na railway projects. Isa ang isinailalim sa rehabilitation habang 8 ang itatayo. Metro Manila Subway ang magiging kauna-unahang underground railway system ng Pilipinas. Marami pang proyekto ang nasa ilalim ng Build, Build, Build program ng Administrasyong Duterte. Digital Connectivity Program, Infrastructure and Technology Support to DepEd Learning Continuity Plan, Center and Residential Care Facility Project, tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad Tourism Road Infrastructure Program, Agri-Infrastructure Support Program, Roads Leveraging Linkages for Industry and Trade Program, Infrastructure Support to Peace and Development, Inter-Regional Interprovincial Connectivity Development Program, Commercial Port Projects, Road Transport Projects, Parañaque Integrated Terminal Exchange, Taguig City Integrated Terminal Exchange, North Integrated Terminal Exchange, Metro Manila Bus Rapid Transit Line 1. Programang ito ay nakapagbigay na higit 4 na milyong trabaho na tumulong na mapababa ang unemployment rate sa 4.5%, ang pinakamababang naitalang unemployment rate mula 2005. Pinirmahan din ni Pangulong Duterte ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act o ang Free Tuition Law. Para naman ang lahat ng Pilipino ay magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng access sa healthcare system ng bansa. Ginawa ring batas ng Pangulo ang Universal Healthcare. Sa usaping lupa naman, ayon sa Department of Agrarian Reform, naipamahagi na ang 60,000 hectares ng lupa na may Certificate of Land Ownership. Sa Administrasyon Duterte lang din, nalinis at napaganda ang Boracay at Manila Bay. Nang pirmahan ni Pangulong Duterte ang Magna Carta of the Poor o Republic Act No. 11291 noong April 12, ang national government ang nakapagsimula na ng area-based, sectoral at focused interventions para mabigyang pansin ang pagtulong sa mga mahihirap na Pilipino. Sa ilalim din ng administrasyon, naisabatas ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o ang TRAIN Law, nagpababa ng personal income tax at pinasimpleng tax system ng bansa. Pinaganda at pinabilis din ang mga proseso sa pakikipagtransaksyon sa gobyerno. Iilan pa lamang ito sa mga nagawa ng Administrasyong Duterte. Sa kabila ng mga batikos at puna ng mga oposisyon, nananatili namang mataas ang approval rating ng Pangulo. Naitala pa rin ang 87% approval rating ayon sa Pulse Asia Research Incorporated. Si Pangulong Duterte lamang ang nakagawa nito matapos ang 4 na taong panunungkulan at sa natitira pang taon ng kanyang administrasyon. Umaasang taong bayan na mas palalakasin pa ng pamahalaan ng kampanya nito laban sa iligal na droga, korupsyon, kriminalidad at kahirapan tungo sa isang komportabling buhay para sa bawat Pilipino.
at tunay na pangmatagalang kapayapaan sa bayan.